the church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord, Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Welcome po sa ating pong Dawn Watch. Sa oras pong ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan man po tayo naroon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Taas po natin ang ating kamay, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon na sambahin ka, Panginoon. Hayaan mo, kumilos ka. Saan man po kami naroroon, sa tahanan, sa trabaho, Panginoon, sa paaralan, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. Itong awitin sa atin pong Panginoon. Let us all sing. Batid ko kailan pa man, ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may hintulantay. Maging itong buhay ay di maaring matatag sa kalupalatian mo. Gayon pa may ngayon'y hangad ang ialay sa'yo, ang pinakadalisan at pinakamahal. Nazosing ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa,
sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malukot sa aking handog. Once again, batid ko mang kailan pa man, as po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Batid ko mang kailan pa man, di ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat. Hatid ko may gintong lantad, maging itong buhay ay di maaaring magtatag sa kaluwalhatian mo. Gayon pa man ngayon ay ang ialay sa'yo ang pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malukot ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod. For the last time, ang pinakadalisay at pinakamahal. Yes, Lord, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. For the last time, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Morning po. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli mo po kong ginising, Panginoon. Lord, ingatan po kami ngayong buong maghapon at ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman, Panginoon. Lord, ilayo mo po kami sa lahat ng mga disgrasya at sakuna, Panginoon. Ilayo mo po kami sa mga lindol, baha, sa sunog, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, ingatan mo po kami, Panginoon, sa anak mo pong gagamitin ngayong umaga kay Sister Irene Bernabe, Panginoon. Bigyan mo po siya ng
kaalaman po at katalinuhan para po maipahayag niya ang iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Langisan mo po ang kanyang mga dila, Panginoon, nang maipahayag po niya ng malinaw at maayos ang iyong salita, Panginoon. At amin pong mga makikinig, Panginoon, maiwan po sa aming mga puso ang mga salitang mapapakinggan po namin, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang iyong mga salita ay kumalat pa at madinig ng aming mga kapwa at lalo na po ng aming pamilya na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala mo po sa amin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan. Iiwas mo po kami sa magkasala po kami sa aming kapwa at gayon din po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala mo. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Patuloy ka naming pinapupurihan, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, O God. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag sa bawat isa, O Diyos. Sa iyo, Panginoon, na makakagawa ng higit pa kaysa maaari naming hilingin at isipin, O Diyos. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming buhay, maging sa aming mga panalangin, Panginoon. Amin idinudulog sa iyo, O Diyos, ang JIL North Sagaray, God. Hallelujah, na maging mabunga, Panginoon, ang lahat ng mga church activities ng JIL North Sagaray, lalo na sa taong ito ng 2026, Lord God. Maging ang Key Performance Indicator, Lord, hallelujah, ay tumaas ito, maging maganda, Panginoon o Diyos. Ang bawat worship healing service, Panginoon, maging sa lahat ng mga extension church ng JIL North Sagaray, Lord, na mag-increase, Panginoon, dadami, Panginoon, ng mga first-timers at maging ang buong attendance, Panginoon, sa lahat ng mga extension church, Lord, maging sa main church, Lord God, ng JIL North Sagaray, O God. Ganun din, Panginoon, more tithers, more generous tithers, the pledgers and supporters for JIL North Sagaray Church and all the extension church, Lord God. Patuloy ka pang, Panginoon, mag-raise up, Panginoon, ng additional committed workers, Lord, na magagamit mo ang kanilang buhay mightily, Lord God, upang lumago, Panginoon, ang gawain mo, O Diyos, sa JIL North Sagaray. Ganun din, Panginoon, O God, ang financial breakthroughs, O Lord God, ay maranasan, Panginoon, na lahat ng JIL North Sagaray workers, leaders, and the members, all that attendees, Lord, in Jesus' name, O God, upang patuloy, Panginoon, Lord God, masuportahan, O Diyos, Lord, provision for church lot and building, Lord God, na meron, Panginoon, mga anak mo, Panginoon, Lord, na generous enough, Panginoon, Lord, na magbigay ng lupa, Panginoon, na mapagtatayuan, Panginoon, ng mga extension church, Lord God, sa bawat barangay, O God. In Jesus' name, O Lord God. Ganon din, Panginoon, ang paglago ng mga church facilities and resources, O Lord. Hallelujah. At Panginoon, patuloy mo ipagkaloob, O Diyos, ang spiritual covering for all the leaders and workers ng JIL North Sagaray, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang buhay, kalusugan, Panginoon, ng bawat leaders and workers, O Lord God, ng JIL North Sagaray, O God. Amin din dalangin, Panginoon, ang life group networks, Lord, ang men, women, the young, the KKB, children, couples, seniors, ISCOM, company, ang community life groups, Lord God.
na mag-multiply ito, ang bawat life groups na ito, Diyos, ay mag-multiply, Lord God. Dadami pa, O Diyos, na ang members, Panginoon, ng bawat life groups, Lord, ay lumago, O God, na matuto sila, Panginoon, tatanim sa kanilang puso ng malalim ang banal mong salita na ibinahagi sa kanila, O Lord God, na maging mapanalanginin sila, Panginoon, at maging katulad mo, O Diyos, Christ-likeness, makikita sa kanilang buhay, O Diyos. At patuloy na increase, Lord, marami, Panginoon, ang mga first-timers and attendees, Panginoon, na hindi lang sila first time, Panginoon, kundi patuloy silang mananatili, O Diyos. Hallelujah, sa bawat extension church, Lord God, in the mighty name of Jesus. Patuloy ka pa rin, Panginoon, Lord, gumawa, Panginoon, o hipo, Panginoon, gagawa ng kaparaanan na ang bawat life group leaders, Lord, ay ma-equip, O Lord God, maging dedicated and passionate, O Lord God, na hawakan ang bawat life groups, magkaroon ng malasakit, Panginoon, sa life group na hinahawakan, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ng karununang kaalaman, Panginoon, kung paano ito mapalago, O Diyos. Mapangalagaan, Panginoon, Lord, ng maayos, Panginoon, ang bawat life group leaders, ang mga life group members upang sila ay magpapatuloy, O Diyos. Ganon din, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, Lord, mag-ignite, Lord, o muli mag-alab, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, Lord, ng katapangan, Panginoon, at mananatili, Panginoon, ang evangelism, Panginoon, Lord, ang pagbabahagi ng iyong ebanghelyo, O Diyos, sa communities, the campuses, and the workplaces, O Lord God. Amin din dalangin, Panginoon, ang CMCN Body of Christ, O Lord, hallelujah, na magkaroon, Panginoon, ng tunay na pagkakaisa, O Diyos. Matatag, Panginoon, ang pagkakaisa ng Body of Christ, Lord God, ng CMCN, Panginoon. Patuloy mong paboran, Panginoon, na magkaroon ito ng impluensya, Panginoon, sa municipal departments, the PNP, the barangays, the community leaders, Lord God, upang makapagtayo, Panginoon, ng mga Bible studies, Lord, sa municipal departments, the PNP, the barangays, and the community leaders, Lord God. Hallelujah. Iyo rin pagpalain, Panginoon, ng bawat CMCN plans and activities ay magtagumpay, Panginoon. Give them wisdom and knowledge, Panginoon, sa leadership, Panginoon, Lord, ng CMCN, Panginoon, Lord God. Kung paano pa, Panginoon, masaturate, Lord, ang buong North Sagaray, O Lord God, ang sa lahat ng mga barangays and the sitios, Lord, ng North Sagaray, Panginoon, ay maabot, Panginoon, ng Ebanghelyo, Lord God, ng mabuting balita ng kaligtasan, O Diyos. Hallelujah. Upang maraming kaluluwa ang ma-save, O Lord God. Salvation, Panginoon, sa lahat ng kaluluwa, O Diyos. At ang buhay nila ay tunay ng mabago, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ay maitaas sa kanilang buhay, O God. In Jesus' name. At maging, Panginoon, ang CMCN Body of Christ, Lord, ay magiging totoong ilaw, Panginoon, ng ilaw at asin ng North Sagaray, O God, ng bayan ng North Sagaray, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sa aming patuloy na pananalangin, Panginoon, amin din itinataas sa iyo ang aming mahal na bansang Pilipinas, Lord. Nasa kasalukuyan, Panginoon, Lord, hindi po merong kaguluhan, Panginoon, Lord God. Ngunit patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na mahal mo ang bansang Pilipinas. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, marubdob na panalangin, O Diyos. Makialam ka, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Makialam ka sa aming pamahalaan. Lord God, hallelujah, hallelujah. Na aming dalangin, Panginoon, O Diyos, Lord, na aming Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang mga kabinete,
ang Vice President Sara Duterte, lahat ng senadors, congressmen, lahat, Panginoon, ng mga governor sa bawat lalawigan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, lahat ng mga mayors, Lord, sa bawat bayan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, lahat ng barangay captain, Panginoon, sa lahat ng bansang Pilipinas, Lord, hallelujah, hawakan mo, Panginoon, ang kanilang puso, kaisipan, Panginoon, Lord God, na tunay nga sila, Panginoon, ay mamuno, Panginoon, na mayroong katalinuhan, Lord, hallelujah, kapakumbabaan, O Diyos, magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, O God, hallelujah, banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos, hallelujah, hallelujah, at iwaksi, Panginoon, Lord, ang pagkabahabahagi, Panginoon, dahil lamang sa politika, O Diyos. Alisin mo, Panginoon, Lord, ang makasariling ambisyon lamang, Panginoon, ng mga namumunong ito, O Diyos. Hallelujah. Lalo't higit, Panginoon, ang korupsyon, Panginoon, Lord. Hallelujah. Wasakin mo ito, Panginoon, sa kanilang puso, kaisipan, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. Magkaroon sila ng tunay na malasakit, Panginoon, sa mamamayang Pilipino, sa kanilang mga constituents, Panginoon, na umaasa, Panginoon, sa kanilang mga pangako, na sila ay maglingkod, Panginoon, ng matapat, Panginoon, para sa kapakanan, Panginoon, ng mamamayan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amin din dalangin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan, pagkakaisa, Panginoon, and national healing, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Amin dalangin, Panginoon, Lord, na ang tunay na kapayapaan ay makamtan, Panginoon, at siyang maghari, Panginoon, sa isip at puso ng mamamayang Pilipino. Hallelujah. Sa kabila, Panginoon, ng pagkabahabahagi, Panginoon, sa politika, Panginoon, Lord God, sa pananaw nila sa politika, O Diyos. Hallelujah. At kamtan, Panginoon, Lord, ang tunay na pagkakaisa, Panginoon, na siyang magtataguyod ng pagmamahal, paggalang, at pagkakaisa, Panginoon, Lord. Hallelujah. At pagtutulungan, O Diyos, para sa ikabubuti ng aming bansang Pilipinas, O Lord God. Amin din dalangin, O God, ang economic provision relief for families, Lord. Hallelujah, patuloy namin ito, Panginoon, isinasamo sa iyong banal na harapan, na magkaroon, Panginoon, Lord, na matatag, na pangkabuhayan, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, O Diyos, ang bawat haligi ng tahanan, O Lord God, upang mai-provide, Panginoon, ang pangailangan ng pamilya, Panginoon, pagkain sa hapagkainan, Lord, 3 times a day. Ganun din sa lahat pa ng pangailangan ng pamilya, Panginoon, Lord God, ay mai-provide, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, magkaroon ng oportunidad, Panginoon, na matulungan ang bawat pamilya, Panginoon, na magtagumpay, Panginoon, Lord. Hallelujah. Magtagumpay, Panginoon, sa kahirapan, O Diyos. Lord God, hallelujah, may magkaroon ng solusyon, Panginoon. Ang kahirapan, Panginoon, at ang mga pagsubok na ito, O Diyos, ay mapagtagumpayan, O God, ng bawat pamilyang Pilipino, Lord God. Hallelujah. Amin din dalangin, Panginoon, ng justice and freedom from corruption, Lord. Hallelujah. Batid mo ang lahat ng ito, Panginoon, O God. Nakikita mo, Panginoon, na mga ginagawa, Panginoon, O Diyos, ng aming pamahalaan, O God. Hallelujah. Patuloy namin silang itinataas sa iyo, O God. Maging, Panginoon, ng mga government offices, Lord. Hallelujah. Na tunay nga, Panginoon, ang katapatan at katwiran po, Panginoon, ang siyang manaig, O Lord God. Wasakin mo, Panginoon, ang mga maling gawain sa bawat government offices, Panginoon. At ang dishonest practices, Panginoon, ay expose mo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Na ang mga bawat leaders and citizens, Panginoon, ay piliin, Panginoon, ang maging matapat, Panginoon, at magkaroon ng pananagutan, O Diyos,
sa lahat ng kanilang ginagawa, O God. Hallelujah. Amin din dalangin, Panginoon, ang spiritual revival, Panginoon, at return to you, Lord God. Magbalik loob sa iyo, O Diyos, ang bawat mamamayang Pilipino, Lord God. Amin dalangin ang tunay na paghingi ng kapatawaran sa iyo, pagsisi, Panginoon, pagsisisi ng mga kasalanan, Lord God, upang magkaroon, Panginoon, ng spiritual awakening, Panginoon, Lord, hallelujah, na ang bansang Pilipinas ay ikaw lamang, Panginoon, ang itinataas, ikaw lamang ang parangalan, O Lord God, at lumakad, Panginoon, O Diyos, sa iyong katwiran, Panginoon, at katapatan, Panginoon, upang ang aming bansang Pilipinas ay maging isang bansa, Panginoon, na isa sa ilalim, Panginoon, ng iyong pag-ibig at kabutihan, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, O Diyos. Amin ito, Panginoon, pananampalatayanan, Panginoon, na lahat ng aming mga panalangin ay iyong pinakikinggan, O Diyos, at iyong kakatagpuin, O Lord God. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. To you, all the glory and honor, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng ating mga kapatid na nanalangin at sa Diyos po natin lahat ipagkatiwala ng ating pong Panginoon na magkakaloob ng katugunan po sa ating pong mga ipinanalangin. Tayo pong lahat sa umagang ito muli at muli ay dumako muna sa panalangin bago po tayo mag-aral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, patuloy kami, Panginoon, sa iyo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong umaga, sa panibagong karunungan at sa mga panibagong pagpapala na ipagkakaloob mo po sa amin sa araw na ito. Muli, O Lord, ang aming mga buhay ay inilalapit namin sa iyo. Isinusurrender at inihihingi po namin ng tawad anuman ang aming mga kakulangan, anuman ang aming mga kamalian na nagawa na sinasadya at hindi sinasadya upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Salamat, Lord, sa iyong kapatawarang iginawad sa amin at muli po, Panginoon, I ask the anointing of the Holy Spirit. I ask the wisdom coming from you, O Lord. Ako na gagamitin mo sa umagang ito, ang aking pong labi ay bahiran mo ng iyong banal na langis, Panginoon. Ang lahat ng salitang mamumutawi sa aking labi ay galing sa iyo, Panginoon, at tanging ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng fresh revelation in this morning, O God. At ikaw din ang Diyos na magbibigay ng kaunawaan, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito. Nananampalataya po kami, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito ay magiging pagpapala sa maraming tao, Panginoon, na kasama namin ngayon na dumadalo sa gawain ng Don't Watch, maging sa kanila pong panonood, araw-araw, O Lord, hindi lang sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na matuloy, Panginoon, na magpapala at tutugon sa lahat po ng kanilang mga panalangin sa iyo. Salamat po, O Lord. Tanging sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ng Don't Watch na ito, ang gawain ng pagpapanalanginan, at ang gawain, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Ikaw ang Diyos na patuloy naming binibigyan ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. It's a beautiful morning again. Ayan, ngayon po ay July 2. Tayo ay nasa pangalawang araw ng buwan ng Hulyo. At sabi nga ay nasa kalahatian na naman po tayo ng taon. 6 months na lang at magse-celebrate na naman tayo ng New Year's. Ang bilis po talaga ng araw. At salamat po sa Panginoon dahil naniniwala po ako na sa bawat umaga, sa bawat araw ng ating buhay, may ginagawa po ang Diyos sa ating pong lahat. Ano po? At ngayong umagang ito, napakaganda po ng ating topic at tunay nga po na ito ay isang bagay na dapat po daw talaga nating maging habit sa ating pong buhay. Kaya ang sabi po sa ating pong topic, Jesus our greatest example of prayer life, of prayer. Ayan. Ang ating daw Panginoong Jesus,
Siya ang ating greater example of prayer. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Sabihin nga po natin or i-type po natin sa ating mga chat box, Jesus, our greatest example of prayer. Ayan. Pag sinabi po natin prayer, ito po ay may iba-iba po tayong may iba't iba po tayong meaning na pwede po nating sabihin. Pag tinanong ko po kayo, what is prayer in your life? Di po ba? Iba-iba po yung pwede po nating ibigay na mensahe o kahulugan ng panalangin sa buhay niyo. At ang isang bagay na magiging common siguro ang ating sagot ay ang prayer ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Amen? Isang paraan ng komunikasyon natin sa Diyos. Sa prayer, it includes our ano po yung mga nai-includes o mga ginagawa natin kapag nananalangin. Sabi nga, 'di ba, meron tayong 4 na letter which is ACTS, acts, na sa panalangin nandoon yung adoration, yung pagsamba natin sa Diyos, pag-worship natin sa Panginoon. Meron tayong confession, meron tayong paghingi ng tawad, sa panalangin, doon natin inilalabas ang lahat ng ating mga pagsusumamo sa Panginoon. Kung tayo nagkamali, tayo po humihingi ng tawad. Ano po? We asking for forgiveness. Nagko-confess tayo. Nandun din po yung thanksgiving. Sa pananalangin natin sa Panginoon, nandoon yung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga kabutihan, pagpapala ng Panginoon. At nandun din po kapag tayo nananalangin ang supplication, yung paghingi natin ng ating po mga pangangailangan o yung mga prayer request natin sa Panginoon. So, ibig sabihin po, ang panalangin ay most important or essential in our Christian life sapagkat ito po ang ating ito po ang ating pagkain sa umaga. Sabi nga, kung tayo day nagising kaninang umaga, bago pa tayo nag-dawn watch, di po ba nananalangin na po tayo? Bakit? Kasi ito po ang pagkain ng ating pong espiritual. Ito po yung dapat nating unang ginagawa upang yung ating espiritu ay mabusog ng pagpapala na galing po sa Diyos. Yung ating spiritual body. So, ang sabi po dito sa Lucas chapter 5, verse 16, siya po ang ating theme verse ngayong umagang ito. At si Jesus ay nagpunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Praise the Lord. Ang ating pong Panginoong Hesus is our good example na kung saan sa kanyang pagiging anak ng Diyos, siya po ay nagkakaroon talaga ng prayer time. Yung tawag po natin dyan, prayer time. Or yung iba po ang tawag dyan ay quiet time. Yung oras na kung saan inilalaan niya para lamang sa Panginoon. At pansinin po natin, ang sabi po dito sa talata, nagpunta siya sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. Ibig sabihin po ng ilang na lugar, yung lugar na walang gaanong tao. Di po ba yung, kumbaga, minimal lang din po yung mga puno na nakatanim. Ibig sabihin talagang isang lugar na malayo sa karamihang tao o sibilisasyon. Nagpupunta siya sa ilang na lugar at doon siya nananalangin. Sapagkat kapag po kasi tayo ay nananalangin na one-on-one, kausap natin ang Panginoon at walang disturbance, di po ba mas nagkakaroon tayo ng intimate, marang mas napipil po natin na ang Diyos ay kausap po natin. Di po ba? Siguro naman experience po natin lahat yun. Sabi nga sa introduction, sa panahon daw ngayon, ang mga tao ay masyado ng abala sa iba't ibang bagay. Many people are occupied with work. Sabi diyan, ang iba'y abala sa trabaho, family responsibilities, ang iba naman ay abala sa social media, ang iba'y abala sa ministry, at ang iba naman ay abala sa iba't ibang bagay sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero ang sabi nga, hindi tayo dapat maging abala sa mundong ito kung hindi dapat unahin muna natin, maging priority natin sa ating buhay, ang pananalangin bago ang lahat ng bagay. Sapagkat, ang sabi ng talata, put God first in everything you do. Unahin muna natin ang Diyos upang upang lumakad tayo sa matuwid na landasin. Di po ba? Yun yung sikreto kung bakit maraming tao ang nagiging successful sa kanilang buhay dahil before going to any decision, nananalangin muna, isinasubmit muna sa Panginoon, isinusurrender muna sa Lord,
ano yung kanyang mga plano, ano yung kanyang gagawin. Para ano po, para makamit ang katagumpayan. Kung ano yung will ng Lord, yun po yung mangyayari dahil nagkaroon po siya ng submission sa ating pong Panginoon. Ang sabi diyan, today, ano ang dapat natin gawin? We need to priority. We need to put ang schedule. We need to be habitual in prayer. Ugaliin daw po natin ang pananalangin. Sabi sa number 1, Jesus made a prayer ay priority. Ayan. Makikita po natin talaga na ang ating Panginoong Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, siya ay palaging nananalangin sa Panginoon at hindi lang po yon. Ang sabi diyan sa Mark chapter 1 verse 35, basahin po natin. Madaling araw pa lang, bumangon na si Jesus, umakyat siya sa bundok. Ibig sabihin ay doon po siya nanalangin. At pagka umaga sa kanyang pagbaba, ay pinatawag niya ang kanyang mga disipulo at pumili siya ng 12 disipulo. Amen. Praise the Lord. Makikita po natin dito na even siya naman din po ay makapangyarihan. Siya rin po ay Diyos. Di po ba? Jesus is God, di ba? Trinity po yan. So, pero nandun pa rin po makikita natin na siya po ay merong Diyos Ama na kanya pong isinasubmit ang lahat ng kanyang gagawin bago po niya ito gawin. Ano po? Ang ating pong buhay ngayon, halimbawa po tayo may mga magulang pa na buhay pa, di po ba? Tayong lahat ay anak. Pag po tayo ay may mga magulang pa, di po ba in every decision, kahit may asawa ka na isang kapamaraanan ng katagumpayan sa buhay ng isang anak ay ang pagpapasakop o may tawag po doon yung parang pag ano sa magulang, yung kumbaga pagpapa ano mo, hindi ko masabi, nasa dulo ng dila ko. Basta yun na po yan, yung parang hindi ka gumagawa ng desisyon na hindi mo sinangguni o sinabi muna sa iyong mga magulang. Dahil yun din po yung palaging kasabihan ng mga tao na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. That is true na kumbaga tayo pong lahat na mga anak, lagi po tayo na nagkakaroon ng communication muna sa ating mga worldly parents bago po tayo magdesisyon. Dahil yun po yung importante. Bakit ba importante talaga yung prayer? Kasi yun din po yung nagpapaigting ng ating relasyon sa ating pong Panginoon. Ano po, pansinin niyo po, kapag ka ikaw ay prayerful, walang bagay na mabigat na suliranin na dumarating sa buhay mo. Basta po, pagising niyo pa lang sa umaga, tayo mananalangin na. Kumbaga, the whole day, smooth po siya. Tapos yung bang mga desisyon mo, ay talaga pong perfect. Kumbaga, pagdating po ng hapon, ay magpapasalamat ka uli sa Panginoon, mananalangin ka uli na ginabayan ka yung guidance. Ayun, yun po yung isang important ng tayo na nalangin, yung guidance, yung protection ng Panginoon ay nandun po palagi sa iyo at sa iyong pamilya. Ano po, di ba kaya nga tayo nagkaroon po ng Dawn Watch? Kasi ina-apply nga natin itong pagiging example ng ating Panginoong Jesus na siya ay gumigising ng umaga, siya ay sa madaling araw, sa buong magdamag din po, siya ay nananalangin dito nga sa Mark chapter 1 verse 35. Magdamag o sa gabi siya nanalangin. Ano po, kung sa Luke ay madaling araw, sa Mark naman ay sinasabi po dito ay gabi. Kaya tayo po sa JIL Norsagaray ay ipinanganak ang Dawn Watch. Kasi nga po, ito yung pagiging ano natin, pagiging followers ni Jesus na kung ano po yung dapat gawin sa pananalangin sa madaling araw, yun po pala yung the best prayer. Ano, tahimik pa ang lahat, tayo pa lang po ang gising dahil nga maaga ang Dawn Watch. At kung gabi naman, meron tayong activity ang WIN na ginagawa rin po natin, although na madalang naman siya, pero nag-overnight din po tayo in prayer. Di po ba yung last time nag-overnight tayo sa JILB poblasyon, di po ba talagang masarap po yung sa buong magdamag ikaw ay anong gagawin kundi magpuri, manalangin at ang salita ng Diyos ay atin pong pagbulay-bulayan. So napaka-importante po talaga ng panalangin. Sabi dito, Jesus, pray before major decision. Ayan. Ang atin daw pong Panginoong Jesus ng panahong siya nandito sa lupa ay hindi po siya nagdidesisyon agad kung hindi muna din siya nananalangin talaga sa Panginoon. Lagi pong prayer first. Tandaan po natin, prayer first para po wala po tayong maging kapalaluan ng ating buhay. Hindi maging matagumpay po ang lahat ng mga desisyon na ating pong gagawin sa ating buhay. Ang sabi po dyan ng Luke
chapter 12, verse 13. Ayan, ang sabi diyan ay, ang ating pong Panginoon nga ay pumunta, umahon siya sa bundok upang sa burol, upang doon ay manalangin. At pagka umaga, siya ay bumaba at pumili ng 12 disipulo. So, ibig pong sabihin talagang ang Diyos po, mapapansin po natin si Jesus, nung nananalangin po siya, nung lagi po siyang pumupunta sa mga burol, bundok, mga ilang na lugar, kasi nga noon po ay wala pa namang church, wala pang church, talagang anywhere, everywhere, pwede kang manalangin sa mga ilalim ng puno, basta kung saan yung lugar na nakagawian mo na ikaw ay doon mo katagpuin ng ating Panginoon. Pero sa ngayon po na tayo ay meron ng mga tahanan, naniniwala po ako at nananampalataya na ang bawat isa po sa atin meron tayong altar. Meron po tayong tinatawag na altar sa ating pong mga tahanan, sa mga sulok ng ating kwarto o kung saan man yung lugar na talagang inireserba mo para doon ka nagbabasa ng Bible, doon ka nagde-devotion, doon ka nagpe-pray. Ako po dito po sa lugar nito, ito isang lamesa na nasa gilid po ng kwarto namin. So, pero ganun pa man, yun po yung tinatawag nating schedule prayer. Yun yung talagang yung naka-schedule ka na, ay, yung oras na ito, mananalangin ako. Pero, nire-required pa rin po tayo ng ating pong Panginoon na maging habit din natin ang pananalangin. Kahit wala tayo dun sa lugar na altar natin sa ating tahanan o sa church, kasi pag Sunday po, syempre sa church naman po tayo nagpe-pray. In everywhere, tayo po ay pwedeng magbulong o magsambit ng panalangin sa Panginoon kung kinakailangan. Sapagkat ang sabi po ng number 3, Jesus pray in times of pressure. Ayan, sabi dito sa Hebrew chapter 5 verse 7, nang si Jesus ay namumuhay pa sa lupa, siya ay dumadalangin. Ayan, nagsusumamo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. At siya ay kinalugdan po ng Panginoon sa kanyang pananalangin sa oras po ng kapahamakan. Ayan, sa panahon po na tayo pong lahat ay dumaranas ng mga heavy burdens. Ayan, yan po yung topic ng church ng linggo. Yung topic natin? Gentleness, touch of our Jesus Christ. Di po ba doon sa mga weary soul? So, ang ating Panginoong Jesus, hindi lang natin siya Savior ng ating buhay, Savior of our life, at siya rin ay Savior of weary soul. Ano po ba yung weary? Yung ikaw ay masyado ka yung parang punong-puno ka ng kabalisahan, weary, pag-aalala, ganun po. Ano po yung mga soul na heavy burden. Ayan. So, ang ating din pong Panginoong Jesus, ang ating dapat takbuhan. In times of problems, ano ba yung mga problems natin na na-encounter? Tayo pong lahat, hindi tayo pwedeng tumanggi. Lahat po tayo, tsak na meron tayong kanya-kanyang burdens sa ating pong buhay. Sabi nga, some of us, maybe on financial, syempre talagang sa panahon po ngayon, masyado ng mataas ang bilihin, masyado ng maraming gastusin at ang lalo't higit nga yung mga kuryente, di po ba, ang taas ngayon ng Meralco bill. So, yun po isa sa mga financial problem ng mga nanay sapagkat sila po yung nagbabudget, di po ba? Kaya ano po yung dapat nating gawin? So, ang lahat ng bagay, ano man yung sitwasyon na problema, even in emotion, merong mga breakup, may failure ka sa buhay, o meron kang mga inaasahan na pagpapalay hindi mo nakamtam, syempre magkakaroon ka ngayon ng burden na ikaw ay magiging mapag-alala or iisipin mo paano na to, hindi ko nakimit to. So lahat po ng bagay na yan, sa pamamagitan po ng panalangin, pwede po nating ilapit sa Panginoon. Bringing our hearts to God, kung ano man po yung dalahin ng ating puso, lalo na po sa oras na ito, ikaw ba ay mayroong karamdaman na sa tingin mo ay ikaw ay nahihirapan na, maaaring ikaw ay lagi mong sinasabi sa Panginoon, Lord, ang akin pong pera ay naubos na lamang sa pambili ng gamot at hanggang ngayon po ay ako po ay hindi pa gumagaling sa aking masasakit na kumikirot sa aking mga tuhod o kaya po ay mataas po ang aking sugar, nagme-maintenance po ako, everything. So, ang mga bagay po na ito ay kaya po tayong tugunin ng Panginoon. Kailangan lang po meron po tayong faith. Ayan, napaka-importante po kasi sa buhay po nating mga Kristiyano, kung tayo nananalangin, ay nandoon po ang pananampalataya na talagang ang Diyos po natin, kahit na yung imposibleng bagay, ay kaya po niyang gawing posible sa ating mga buhay. At kapag nakita ng Lord na talagang 100%
pinagkatiwala mo na sa Kanya, sinurrender mo na sa Kanya, nothing is impossible. Ang Diyos po natin ay napakabuti, napakatapat at matuwid po sa ating buhay. Ako po sa totoo lang, based on my experience, ako po'y talagang laging nananalangin sa Panginoon. Every time po na may gawain, lalo na yung last po natin na gawain sa Santa Maria, ano ba yung inatinan po natin doon? Basta yung District 6 na tayo po umaten, rekindle our faith, di ba? Muling pag-alabi ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Napakaganda po ng mga teaching doon. At nung pong nag-altar call, talagang, di ba, sabi, ano ba yung panalangin mo? Ano ba yung prayer mo sa Panginoon? Manampalataya ka na tinugon ka na ng Panginoon. Alam niyo po ba, wala akong bagay na hinihiling para sa sarili ko kapag po ako'y nananalangin. Although na siguro yun yung karakter naming mga win intercessor, na pag kami nananalangin, mostly, ang panalangin ay para sa iba. Ano po, yung sa sarili mo parang mamaya na, sa huli ka na, di ba? Ganun po tayo mga win, hi. Di po ba ganun po tayo? Ipinapanalangin muna natin ang ating bansa, ang ating government, ipinapanalangin natin ang ibang tao, ipinapanalangin natin ang pamilya natin, yung sa atin po sa huli na. Ano po? So, ako po every time na may gawain talaga na talagang maigting po na pagdulog sa Panginoon, katulad ng nag-overnight tayo, ang panalangin ko po talaga sa Lord, yung protection at guidance lang po sa buo naming pamilya, sa aking mga anak, sa aking magulang, wala na. Kumbaga sabi ko nga, health is wealth. Kapag ka tayo ay buhay, tayo malusog, tayo ay masayang pamilya, hindi ganong mahalaga yung material na bagay. Totoo po yan. Ano po? Kasi ang pinaka-importante po talaga sa buhay ng tao ngayon, na tayo po ay malapit sa Panginoon, nasa Panginoon po tayo. Ang ating pong tunay na kayamanan ay hindi yung material na bagay, yung ating pong spiritual, tayo po malakas, ang ating pananampalataya sa Diyos, tayo merong peace of mind, nakakatulog tayo ng maayos, payapa, tayo ay may kagalakan dahil meron tayong masayang pamilya, meron tayong malulusog at malalakas na katawan ng bawat isa at protection. Ano po, alam niyo po ba, from day one pa lamang po, mula nung ang aking anak ay sumampa sa barko, testimony ko lang po, talagang ako talaga, yun yung iniiyak ko palagi. Once na tayo nga ay merong gathering. Alam niyo po kasi, ang aking pong anak na si Iman ay working siya sa barko, tanker po sila, nasa tanker po siya. At hindi naman po lingid sa ating lahat ng mga nakaraang buwan ay nagkaroon po ng giyera. Di po ba yung giyera talagang yung ang tinitira po ng mga missiles ay yung talagang mga port o yung mga lugar na kung saan kumukuha ng kurudo. So bali mga February pa lang yata, di ba, nagkaroon ng giyera noon, or March, hindi ko matandaan, ano po. So nung time na yon, hindi muna siya sumampa dahil nga po hinold ang mga pagsampa ng mga nagbabarko, at ang ibang ay pinauwi pa, parang pinauwi muna nung bandang March, parang something na gano'n, March, April, pinauwi para lang na maging safety, dahil nga, di ba, merong isang Pilipino na na-involve talaga na sumabog yung barko nila, nawala, gano'n. Ano po, so nung po siya ipasampa na, sabi ko, anak, huwag ka na muna kayang sumampa kasi parang hindi pa naman din tapos. Although natapos na po ang mga kaguluhan, sumampa siya ng buwan ng, ano ba sumampa yung aking anak, nakalimutan ko na tuloy, parang June yata or something in May, hindi ko na po ma-recall, basta siya na 3 buwan na po ngayon nakasampa. So magmula nung siya sumampa, ako po talaga ay laging umiiyak sa Panginoon at nananalangin gabi at araw, na sabi ko, Lord, ingatan niyo po ang aking anak, ini-imagine ko yung dagat, i-imagine ko yung dagat, i-imagine ko yung barko, ingatan niyo po ang barko nila, ingatan niyo po ang mga kasamahan niya doon, ingatan niyo po ang kumpanya nila. Kumbaga lahat ipinagpe-pray ko talaga, most likely na sabi ko, Lord, nagtitiwala po ako sa inyo. This is your God's plan na talagang masampa na siya dito ngayong panahong ito dahil gustong-gusto na rin niya. Ang tangi ko pong panalangin, Panginoon, habang ako'y naglilingkod sa iyo, habang ako'y sumusunod sa iyong kalooban, habang ako'y nagbibigay sa iyo in all aspect ng pagbibigay, financial o yung aking buhay sa paglilingkod, iisa lang po talaga, Lord, ang hinihingi ko, your protection, your guidance sa aking mga anak. Ganun po talaga ang isang magulang. Ang mga anak mo yung parang gusto mo laging sila yung priority ng buhay mo na ipinapanalangin niyo po. Ano po, sabi ko, Lord, ingatan niyo po gabi at araw, saan man sila dumakong bansa, dumadaong pa sila doon sa Hormuz ba yun? Yung parang yun talaga yung mga time na yun na doon talaga pinapasabog yung missiles. Pag po nasa gitna na po siya ng laot, palagi po akong sasabihin, anak, nasaan na kayo?
patabi na raw sila pero hindi mo na raw sila tumatabi kasi pinapakiramdaman muna nila kung okay ba yung sitwasyon, ganyan, ganire. So, nung merong minsan na time na nung unang buwan yan sumampa na tatabi na sana sila from India, nagpunta nga sila doon kasi kumukuha ng krudo at ng gasolina, ano po, sila at dadali naman nila sa ibang bansa. Talagang nandun daw sila sa gitna muna ng dagat, nagpo-floating, tapos araw-araw tinatawagan ko siya, "Anak, okay ba kayo?" O ganyan-ganyan. Alam mo, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Panginoon kasi after nga nung mga overnight prayer natin, talagang ikinlame ko na sa Panginoon na ang kaligtasan ay ginawad sa aking anak. Sabi ko, "Anak, your name is Emmanuel." Lagi ko sinasabi sa kanya ganun, "Your name is Emmanuel because God is with you. God is with you." Palagi ka akong mananalangin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naging desisyon ng kapitan nila na huwag na silang dumikit. Although na nagpo-floating, malapit na sila, parang yun na lang isang barko ang pumunta rin sa gitna at doon isinalin yung kurudo, parang gano'n, hanggang sa bumalik na po sila ng Dubai and so on and so forth. Sabi ko, "Salamat Panginoon," dahil kini-claim ko talaga na ito yung ibinigay mo na buhay sa aking anak, na ang kanyang hanap buhay ay sa gitna ng karagatan. You are our God na nagsasabi na you are great, O Lord, you are almighty at kaya mong gawin ang lahat ng bagay na ang aming pong buhay ay may kaligtasan sa lahat ng panahon. Kaya prayer po ang susi ng success ng buhay ng isang mananampalataya. Pag po tayo prayerful, tandaan po natin yan, magigain po natin yung success sa ating pong buhay. Ano po, praise the Lord, nasaan na po tayo? Number 4 na po tayo. Last na po ito. Ano po kasi po dyan po sa slide natin, ang number 3, ang kasunod po dyan number 5. Ano, pero number 4 lang po. Nagkamali lang siguro ng pag-type po. Ano po, number 4 po yan. Opo, Jesus pray, life provided power. Ayan. Ang Panginoon pong Diyos natin ay nagsabi dito po sa Lucas chapter 4, verse 14, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayan, amen. Praise the Lord. Once na tayo po ay nanggaling sa pananalangin, sa oras ng pananalangin, 'di ba iba po yung espiritu na meron tayo, parang we are powerful. Mararamdaman mo yun, halimbawa nag-attend ka ng overnight na worship and overnight prayer, 'di ba pag uwi mo yung sa umaga pa lang na iba ka, para kang nakalutang na talaga bang ang pakiramdam mo, you are powerful. Yung espiritu ng Diyos ay nasa sa'yo. Sabi nga, wag nating hayaan na yung anointing ay mawala sa ating puso. Yung apoy, di po ba yung apoy? Parang ganon. Yung power na talagang pag ikay nanalangin para sa pangangailangan ng isang tao at galing ka sa ministry, di ba? Once you pray, doon sa may karamdaman talaga, you are faith na gagaling to at gumagaling po talaga. Ano po, ako po, nagpupuli at nagpapasalamat ako sa Lord dahil maraming tao na kahit saan po ako pumunta, ano po, yung in every organization, in every groups, pag po talaga darating na yung prayer time, kahit hindi po sila mga believer, in reunion, parang, "Uy, si ano na, si Irene na ang mag-pray," ganyan. Para bang lagi ng iba yung tingin nila sa atin ng mundo. Ano po, pagka tayo ay alam nila na Kristiyano, "O, ikaw na yung mag-pray, ikaw na yung mag-pray." Sabi ko, "Eh, hindi kayo naman, lagi naman ako." "Hindi, ikaw na at ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo, ang banal na Espiritu ay palagi ng sumasayo." Ano po, parang si Jesus po, after po niyang manalangin, nandun na po yung mga himala na nangyayari po after po niyang bumababa sa bundok sa tuwing siya'y mananalangin, 'di po ba? Marami siyang pinagaling na may karamdaman dahil po mas naging powerful ang kanyang buhay dahil po sa banal na espiritu ng Panginoon na sumakanya. Kasi nga po, kumbaga sa isang cellphone, tayo pong lahat na buhay o tayong mga tao ay i-consider po natin illustration, tayo po'y cellphone, eh, ano. So, kailangan lagi tayong nagcha-charge, kailangan lagi tayong kumo-connect sa Panginoon through prayer. At kapag po tayo nagcha-charge, 'di ba, napu-full battery tayo, napu-full battery yung ating ano, ang ating, gadget, 'di po ba mas ano siyang gamitin, parang mas ano siya, yung powerful, mas mahusay, mas ano, kaysa sa
nade-drain at nalolobat na yan pero ayaw mo pang i-charge, 'di ba? Para bang, ay naku, hindi ako maka-connect sa internet, humihina na ang signal. Kasi nga nalolobat ka na rin, 'di ba? So nagiging useless na yung gadget kapag po iyan ay wala ng battery. So ang buhay po nating Kristiyano, we are useless kung wala po tayong prayer life at wala po tayong connection sa ating pong Panginoon. Ano po? So dapat ugaliin po natin na hanapin po palagi natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng ng pananalangin. Sabi po diyan, Jesus show us that prayer is a priority. Dapat maging priority natin. Ang prayer daw ay pinapakita ni Jesus na sources of our guidance. Ano pa po? Ang sabi diyan, a place of strength and a ministry of intercession and a pathway to spiritual power. So yung mga bagay po na yan, nasahin po natin lahat yan ay maranasan natin sa pamamagitan po ng ipinangako ng Diyos na kung tayo po'y magiging tapat sa panalangin, walang bagay na hindi kayang ipagkaloob ng Diyos. Lagi po natin tandaan yung illustration o yung ginamit na illustration ng Panginoon sa John 15. Di po ba na anumang bagay o anumang sanga na hiwalay sa puno, kailanman hindi mamumunga, ito ay malalanta na. Subalit kung tayo ay palagi ang nakakonekta sa ating pong Panginoon, di ba sabi, magiging fruitful tayo, mamumunga tayo, magsasanga uli tayo, at syempre po, anumang ating panalangin na hihingi po natin sa Diyos ay ipagkakaloob po ng Panginoon. Basta ang kailangan, meron po tayong pananampalataya na walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon. Ang lahat po ng panalangin natin sa panahon ngayon, maaaring nasasabi po natin, bakit kaya ala pa yung katugunan ng Lord? So, tinetest po tayo ng Lord kung gaano tayo magiging patient, kung paano tayo magiging faithful na magtiwala na wala pa lamang siya ngayon, pero darating at darating. Ano po, ang Diyos po natin ay right time. Cannot be delay, cannot be advanced, but right time, lagi ang pagpapala niya. Sa oras na talagang kailangan mo, nandun po ang pagtugon ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa conclusion na if we want to become more, more like Jesus, we must learn to pray like Jesus. Kung nais daw po natin na talagang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus, na talagang ang lahat ng grasya, ang lahat ng himala ay nagawa ng ating Panginoong Hesus nang siya'y nandito sa lupa. Ito ay dahil sa kanyang koneksyon sa ating pong Panginoon, pagsusurrender ng kanyang buhay at lahat ng kanyang ginagawa. At kung nais natin to, we must learn to pray like Jesus. Gayahin daw po natin ang ating Panginoon sa kanyang ginawang pananalangin sa Diyos, na kung saan pumupunta siya sa ilang na lugar, sa mga pook na kung saan nagkakaroon siya ng personal and intimate relationship sa ating Panginoon. Sa lugar na yun, nararamdaman niya yung intimacy ng Panginoon, yung pagniniig nila ng Panginoon. Ano po? So, schedule our prayer time. Kung yung sa panahon na ikaw ay siguro yung bagong gising ka, yung quiet time mo sa madaling araw. So, yun yung the best time na ang Diyos talagang parang ikaw at ang Diyos lang po ang nag-uusap. Ano po? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay muli ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito, sa mga salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan at sa mensahe mo, Panginoon, sa iyong mga talatang ito sa Lucas chapter 5, verse 16, na kung kami mananalangin ay gayahin namin, Panginoon, ang ginawa mong pananalangin sa Diyos, na kung saan dumarako ka sa mga silent place, O Lord, mga lugar na kung saan tahimik, Panginoon, upang ikaw ay makaniig. Kaya Lord, sa umagang ito, as we do, na lagi po namin ginagawa araw-araw, sa JIL North Sagaray, Andonwatch, at maging sa ibang mga JIL ministry sa buong Pilipinas, Lord, sapagkat naniniwala po kami nananampalataya na ang madaling araw, ito yung the best time na pwede ka namin, Panginoon, makausap na ng sarili ng Panginoon sa aming pong mga buhay. At sa oras po ng aming pananalangin, palagi ko pong dalangin, O Lord, na ang sino mang tao na mayroong prayer request na personal sa kanyang buhay, hindi man niya nasabi ngayon, hindi man niya na-chat sa chat box, O Lord, ikaw ang nakakakita at nakakaalam ano man ang kanyang pangangailangan, kagalingan, Panginoon, katugunan sa paghahanap niya ng trabaho, maaaring sa kanyang
hanap buhay ay may mga tao siyang na nakakatampuhan, Panginoon, at hindi kasundo. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang umayos ng kanyang mga problema. Anumang mga suliranin legal sa hustisya na gusto niya ng katugunan, Lord, sa mga usapin sa barangay o anumang mga brokenness o failure na pinagdadaanan niya sa buhay, Lord, ang lahat ng mga burdens na ito sa iyo po namin nilalagak, Panginoon, as you promise na ang sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, come unto me those who are carrying heavy burdens, at ikaw ang Diyos na magbibigay ng katugunan at kapahingahan sa aming mga puso at sa aming pong mga buhay. So umagang ito, Panginoon, patuloy mo po kaming turuan at ituwid, Panginoon, kung kami may pagkukulang pa sa iyo, at lalo po namin nananais, O Lord, na ikaw ay makatagpo sa bawat panalangin po namin sa araw-araw ng aming buhay, saan man kaming lugar naroroon ngayon, maging ang mga kapatid ko na maaaring ang iba ay papunta na sa kanilang mga trabaho, sila'y nakasakay sa mga sasakyan, ito man ay jeepney transport, tricycle, motor, o private vehicles. O God, panalangin ko po na ingatan mo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang disgrasya. In Jesus' name, O Lord, proteksyonan niyo po sila, Panginoon, maging sa pag-uwi mamayang hapon. Lalo tigit, Lord, we are praying for you, our kids, our children, Panginoon, na pupunta sa paaralan, mag-aaral, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, mula pa lang sa pagbaba ng aming po mga tahanan, Lord. Bless at gabayan niyo po ang mga batang ito na sa kanilang pag-aaral, Lord. Bigyan niyo rin po ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos, at sila pong lahat, Panginoon, ay patuloy mo pong gabayan hanggang sa kanilang mga paglaki, Panginoon, ang lahat ng mga pangarap nila para sa kanilang buhay, Panginoon, matuto po nilang sa inyo po ipagkatiwala. Salamat po, Lord, sa umagang ito. I'm also praying for our Pastor Dennis, O God, ang aming pong town pastor, maging ang kanyang may bahay na si Pastora Tina. All the desire of their hearts, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang Diyos na nakakakita ng kanilang mga pangangailangan, ng kanila po, Panginoon, mga panalangin, Lord. Pagpalain niyo po ang buhay nila, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong mga pangako na ang sino mang taong naglilingkod sa iyo, our labor is not in vain, O God. Ipaparanas mo po sa amin ang rumaragasang pagpapala sa aming po mga buhay, O God. Ibubuhos mo po 10 ng mga ESC at lahat po ng JIL family, Panginoon, ng Norsagaray. Lalangin ko po, O Lord, your goodness, your greatness, O God. Our breakthrough prayer, Panginoon, ay pinagkaloob mo na breakthrough prayer answer in the mighty name of Jesus. Salamat po, O God. Binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsambat pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. Praise the Lord. Amen and amen. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pong prophetic declaration. Praise the Lord. Prophetic declaration. Unlocking breakthrough through divine hope. Basahin po natin ang Romans chapter 15 verse 13, New King James Version. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Sige po, number 1, 2 beses po nating ideklara. My hope shall remain alive in every season in Jesus' name. My hope shall remain alive in every season in Jesus' name. Number 2, I shall not be discouraged by present circumstances in Jesus' name. I shall not be discouraged by present circumstances in Jesus' name. Number 3, the God of hope shall fill my heart with peace in Jesus' name. The God of hope shall fill my heart with peace in Jesus' name. Number 4, every spirit of despair shall leave me in Jesus' name. Every spirit of despair shall leave me in Jesus' name. Number 5, I shall expect good things from the Lord in Jesus' name. I shall expect good things from the Lord in Jesus' name. Number 6, my faith shall overcome every disappointment in Jesus' name. My faith shall overcome every disappointment in Jesus' name. Number 7, I shall trust God's promises without wavering in Jesus' name. I shall trust God's promises without wavering in Jesus' name. Number 8, my future shall be bright and full of purpose in Jesus' name. My future shall be bright and full
of purpose in Jesus' name. Number 9, every negative report overturned in Jesus' name. Every negative report shall be overturned in Jesus' name. Number 10, hope shall arise in every dry area of my life in Jesus' name. Hope shall arise in every dry area of my life in Jesus' name. Number 11, I shall not lose confidence in God's faithfulness in Jesus' name. I shall not lose confidence in God's faithfulness in Jesus' name. Number 12, the Holy Spirit shall strengthen my expectation in Jesus' name. The Holy Spirit shall strengthen my expectation in Jesus' name. Number 13, I shall see the goodness of the Lord in the land of the living in Jesus' name. I shall see the goodness of the Lord in the land of the living in Jesus' name. Number 14, my waiting season shall end with testimonies in Jesus' name. My waiting season shall end with testimonies in Jesus' name. Number 15, divine hope shall unlock my breakthrough in Jesus' name. Divine hope shall unlock my breakthrough in Jesus' name. Thank you, Lord, for answering our prayers. Lord, thank you for your assurance that surely your goodness and steadfast love that shall follow us all the day of our life, O God. Maraming salamat po, Diyos, sa mga breakthroughs. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ang aming pag-asa at sa inyo lamang po kami lubos na umaasa at nagtitiwalang Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, for always guiding us. Salamat po, Diyos, sa kasagutan ng aming mga panalangin, Lord God. But truly, Lord, hallelujah, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang bagay na imposible sa iyo, walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming umaasa at nagtitiwala, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang sasagot at tutugon sa aming mga deklarasyon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Hayaan mo ang aming diniklara ay mag-manifest sa aming mga buhay. In Jesus' name. This is our prayer sealed with the blood of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, tayo pong lahat ay dumako sa ating pong victory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, selyuhan po natin ang katagumpayan ng ginawa ng Diyos ngayong umaga sa ating pong mga buhay. Praise the Lord. Tunay nga pong sa biyaya lamang tayo ng Panginoon na bubuhay. Amen? Praise you, Jesus. Hallelujah. Let us all sing and declare, Jesus, ikaw ay mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagpapago. Dapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Taas po natin ang ating kamay as we declare, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Once again we sing to Jesus. Jesus.
lahat ng ito'y biyaya mo sa akin. Praise the Lord. Tayo pong dumako ay sa ating pong pangwakas na awit. Let us all sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's declare and claim. Hallelujah. Amen. And amen. 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 For the last time that I'll sing. Sige po, silihan po natin ang panalangin, ang katagumpayan, ang gawain na ito sa umagang ito. Patuloy nga po, Ama, na maraming salamat at kami may sinamahan, pinagtagumpay mo po ang aming gawain. Patuloy nga po, Diyos, na sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa mga anak mo na ginamit upang mag-minister, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, alam namin, Lord, Ikaw ang Diyos na makapahinga sa lahat na makagagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Joanne, ni Ate Opie, ni Ate Jean, ni Ate Melanie, at maging ni Isaiah, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, nakikita mo po ang kanilang paglilingkod sa iyo. Ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord God, ano man ang panalangin nila sa iyo, ang kahilingan nila sa iyo, Panginoon, alam namin dito tutugunin mo po in Jesus' name. Ay mga malapagpapala ay maranasan nila na habang sila ay naglilingkod sa iyo, hindi mo lilimutin, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa para sa iyo. At alam namin, Lord God, sino man pong may sakit at karamdaman, patuloy nga po Diyos ng kagalingan, ay maranasan ng bawat isa. Ingatan mo po ang bawat isa, kung sila man po ipapasok, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Ikaw nga po, O Diyos, ang mag-ingat saan man sila dalhin, Panginoon. Maraming salamat din po, O Diyos, sa buhay ni Sister Irene Bernabe, na ginamit mo, O Diyos, sa pamaghayag ng iyong banal at buhay na salita sa umagang ito. Lord, maraming salamat po sa kanyang buhay na naging daluyan ng iyong mga malat pagpapala, naging daluyan ng iyong salita na ito'y makarating sa ibang tao na ito'y makilala pa Panginoon pa sa kanilang mga buhay. At alam namin, Lord, na kung paano siya naglilingkod sa iyo, patuloy nga po, O Diyos, na ang iyong mga himala at pagpapala ay padaluyin mo po sa kanilang pamilya. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Ingatan at proteksyonan mo. Pabor ng Diyos, pabor ng tao ay maranasan ang kanyang mga anak, mga nagtatrabaho, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang negosyo. Alam namin, Lord God, ito'y patuloy na ingatan mo po ang lugar na ito, ang mga malat pagpapala ay dumaloy sa kanilang negosyo. At alam namin, Lord God, na ang negosyong pinagkatiwala sa iyo, alam namin ito'y pagpapalain po ng lubos-lubos. Ingatan mo po, Sister Irene, pagpalain mo po ang kanyang ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, sa Jael Matiktik, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng karunungang kaalaman sa kanyang buhay na habang siya'y naglilingkod sa iyo. Alam namin lahat ng bagay dadagdag po sa kanyang buhay. Maraming salamat din po, O Diyos, sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito, na kung paano sila naglaan ng oras sa iyo, Panginoon, at panahon, ganun mo rin sila pagpapalain, Lord God. Ingatan at proteksyon mo ang bawat isa. Sino man po ang may mga panalangin pa, O Diyos, na hindi nila naisulat, Lord, alam namin, nababasa mo po ito in Jesus' name. Nakikita mo po ang kanilang mga buhay. Patuloy nga po, O Diyos, na nangangailangan ng kagalingan, provision, Panginoon, o anuman po ito. Lord, alam namin na ito'y tutugunin po sa kanilang mga buhay. Walang imposible sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at pagpalain mo po
Nadalangin namin, Panginoon, ang bansang Europa, Lord God. Ikaw nga pong kumilos, Panginoon. Ano man pong nangyayari sa lugar na iyon, ikaw ang Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Ikaw may hawak, Panginoon, lahat ng bagay. Alam namin, Lord, na ikaw nga po ang maghihilom sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila, protection mo po sila, Panginoon. At Lord God, alam namin lahat ng bagay ay pagkakalob mo sa kanila in Jesus' name. Ilagay mo po sa kanilang mga puso na mayroong Diyos na mga pangyarihan sa lahat na makatutulong sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ang katagumpayan ng lahat ng ito ay sa iyo lamang, Lord God. Pagpalain po ang J.I.L. Nurse Sagaray at alam namin, Lord God, ikaw ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat na tutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat po. Sa iyo naman tinitiwala ang lahat ng bagay. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us po.